Sa ngayon nga po, malapit na po maglandfall itong si Bagyong Maymay sa may northern portion ng Ilocos Sur at huling namataan yung sentro niya sa may coastal waters ng Magsingal, Ilocos Sur. May taglay pong hangin na aabot sa 75 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na abot sa 105 kilometers per hour. So, sa kasalukuyan nga, tropical storm category pa rin po itong Bagyong Maymay at kumikilos po pasilangan. Medyo may kabagalan, 10 kilometers per hour po ang kanyang pagkilos at sa ngayon nga po naaapektuhan pa rin po yung malaking bahagi ng northern and central Luzon. Dito naman po sa may southern Luzon and western sections of Visayas, patuloy pa rin po yung epekto ng habagat. So expect po natin malaking bahagi po ng Luzon and some parts po ng Visayas ay makakaranas ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat na sinamahan din po ng mga bugso-bugsong hangin nitong Bagyong Maymay at ng habagat. Nakikita pa rin po natin dito sa ating satellite imagery itong Bagyong Dolphin naman na nasa labas pa ng ating area of responsibility at malayo naman po ito sa nakikita natin ay malapit po ito sa boundary ng ating PAR. Ngunit yung sentro po nito ay mahigit 1,500 kilometers away pa sa extreme northern Luzon at typhoon category pa rin po itong si Dolphin. Ngunit kung pumasok po ito ng ating PAR, no, ay tatawagin naman po natin ito sa pangalan or local name na Neneng. At sa ngayon, kumikilos nga po ito pa west-northwestward sa bilis naman na 20 kilometers per hour. From the past 3 hours po, nakikita naman natin na yung latest track intensity almost the same po. So, within the next few hours nga ay maaaring maglandfall na itong Bagyong Maymay sa may Ilocos Sur. And then, pag landfall po nito, maaaring by this morning ay tumawid na po ito sa may northern and central Luzon na mga kalupaan at maaaring nga pong mas humina pa, maging tropical depression na lamang ngayong umaga at maaaring mas humina pa bilang isang low pressure area pagsapit po ng hapon o gabi ngayong araw. At possible po by this evening nga ay nasa may coastal waters na po or sa mga waters na po ito sa silangan naman ng Cagayan or Isabela. So tatawid nga po ito sa northern and central Luzon area. So expected nga po natin throughout today ay magiging maulan po dito at malakas din po yung ating hangin sa northern Luzon and central Luzon. Kaya sa ngayon may nakataas pa rin po tayo na wind signal number 2 dito po sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern and central portions ng La Union, northwestern portion ng Pangasinan, maging sa may western portion ng Apayao, western portion ng Kalinga, Mountain Province, northwestern portion ng Benguet, maging sa may northwestern portion ng Cagayan. So sila nga po yung makakaranas ng more than 62 kilometers per hour ng mga bugso ng hangin dulot nitong Bagyong Maymay. But meron nga po tayong lead time, 24 hours po ito. Para naman po sa mga kababayan natin na nasa probinsya na naka-highlight na blue, sila po yung nasa wind signal number 1 at sila nga po yung makakaranas ng hanggang 61 kilometers per hour ng mga bugso ng hangin. And ito po yung mga kababayan natin sa nalalabing bahagi po ng La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Benguet, maging sa may nalalabing bahagi din ng Cagayan, southern portion ng Babuyan Islands, sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portions din ng Zambales, Tarlac, and Nueva Ecija, maging sa may northern and central portions ng Aurora. Lead time naman po natin sa may wind signal number 1 ay 36 hours. And ito po yung mga babala pa lamang po sa hangin, iba pa po yung babala natin sa mga pag-ulan o malalakas sa mga pag-ulan. Para naman po sa other parts naman po ng ating bansa na wala sa wind signals, ay maaaring makaranas pa rin po tayo ng mga pabugso-bugsong hangin dahil sa periphery ng Maymay at dahil din po sa habagat. So most parts of the country po ito from today hanggang sa Sabado, August 8. Para naman po sa babala para sa malalakas na mga pag-ulan, ito po yung ating weather advisory. Dito po ito nakalagay at yung pinaka makakaranas ng matitinding mga pag-ulan ay yung mga probinsya na nasa red. Sila po yung ina-expect natin na magkakaroon ng more than 200 millimeters na rainfall. Diyan po yan sa Ilocos Sur, La Union, and Benguet ngayong araw.
And then 100 to 200 millimeters po yung nasa orange sa Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Pangasinan at Zambales. 50 to 100 millimeters naman po sa Ilocos Norte, Apayao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Bataan, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro. So yung mga naka-highlight po dito, possible po yung mga pagbaha at pagguho ng lupa, especially yung mga nasa red na weather advisory natin. At take note lamang po natin na matagal-tagal na din pong inuulan yung mga kababayan natin dyan. So possible din po na saturated na yung ating mga kalupaan. Kaya doble ingat po at maghanda po tayo sa mga posibleng impacts nitong dalawang weather system nating binabantayan. Para naman po sa scenario nitong in the next few days from tomorrow or bukas po araw ng Friday hanggang sa Sunday, meron pa rin po tayong pag-ulan dahil naman po sa paghila nitong bagyong Dolphin dun sa habagat. So in-expect na po natin itong bagyong Dolphin ay patuloy po nakikilos pakanluran at habang papalipit po ito sa ating bansa, mas lalapit nga po ay at habang or kung malusaw na din po yung ating bagyong Maymay ay patuloy nga pong paigtingin itong bagyong Dolphin yung habagat. So expect natin yung enhanced na southwest monsoon, especially po sa areas ng Luzon and sa western section ng Visayas. So nakataas pa rin po yung weather advisory natin. Tuloy-tuloy po yung mga pag-ulan natin even hanggang Monday po. Ngunit sa ngayon, ang ipapakita ko lamang po sa ating weather advisory ay yung hanggang Sunday. So, bukas po or ngayong gabi po hanggang bukas ng gabi, Friday. So, patuloy nga po yung mga pag-ulan natin, dulot na ng habagat. Nasa orange po yung Occidental Mindoro at nasa yellow naman yung Antique, Cavite, Batangas, Bataan, Zambales, Pangasinan, Benguet, La Union, and Ilocos Sur. So, mas humina po no dahil nga po by this time, by this time po ay maaring na mas humina na yung ating bagyong Maymay. But by tomorrow evening to Saturday evening, so hanggang Sabado po yan, ay mas rumami na din po yung mga probinsya na nasa ating weather advisory dahil nga po dun sa pag-iigting o pag-e-enhance ng habagat ng bagyong Dolphin dun sa ating habagat. So, mas rumami po yung nasa orange. So, ang nasa orange po natin, La Union, Benguet, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, habang yung nasa yellow na matoy or yung 50 to 100 millimeters na rainfall ay ang Antique, Cavite, Batangas, Pampanga, Pangasinan, Ilocos Sur, Abra, and Ilocos Norte. Ngunit kahit wala po tayo dito sa mga naka-highlight ay maaari pong makaranas pa rin po tayo. Halos buong Luzon po yan and some parts of Visayas. Meron pa rin po tayong mga maulap na panahon, mga kalat-kalat na mga pag-ulan, and also yung mga thunderstorms. So, sana po yung makapaghanda din po yung ating mga kababayan sa potential impacts kagaya na lamang ng pagbaha at pagguho ng lupa dulot nitong habagat sa susunod pa na mga araw. Para naman sa kalagayan ng ating karagatan, may gale warning pa rin po tayo na nakataas sa western coast of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan. So, hanggang 4.5 meters po yung mga pag-alon dito. So, bawal pong maglayag yung ating mga kababayan dyan. Other parts naman po or other seaboards ng Luzon ay maalon pa rin po yung ating karagatan. So, iba yung pag-iingat na lamang po. Other parts naman po or other seaboards naman po ng ating bansa dito sa Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Nasa katamtaman hanggang maalon po yung ating karagatan. So, possible pa rin, no, kung meron po tayong thunderstorm even dito sa mga karagatan natin ay maaaring mas tumaas pa yung ating mga pag-alon. So, doble ingat po.